Umakyat sa higit 2 milyong pasahero ang naitalang bilang ng Cebu Pacific para sa buwan ng Hunyo 2025. Mas pataas ng halos 8% kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Si Cherry Light sa detalye ng balita. Sa gitna ng pagbabago sa travel demand, naitala ng Cebu Pacific ang pagtaas sa bilang ng pasahero nitong Hunyo. Ayon sa airline, umabot sa higit 2 milyong bilang ng mga pasaherong nakasakay sa mga biyaheng domestic at international ng airline. Kasabay ng pagdami ng pasahero ay ang 8.8% na pagtaas ng seat capacity. Sa domestic flights, tumaas ng 7.3% ang bilang ng pasahero kumpara noong nakaraang taon, habang lumago rin ng 6.8% ang available seats. Nananatiling mataas ang seat load factor sa 92.1%. Sa international flights naman, umangat ng 9.7% ang pasahero. Ngunit dahil mas malaki ang itinaas ng bilang ng upuang inialok na umabot sa 14.2%, bumaba ang seat load factor sa 76.1%. Mula Enero hanggang Hunyo 2025, umabot sa 13.9 milyon ang kabuang pasahero ng airline, mas mataas ng 20.8% mula sa 11.5 milyon noong 2024. Sa bilang na ito, 10.4 milyon ay domestic passengers, habang 3.5 milyon ay international. Sa kabila ng pagdami ng mga biyahe at pasahero, nananatiling mataas ang average seat load factor sa 85.4%. Samantala, ang kabuang seat capacity ng airline ay umabot sa 16.3 milyon, mas mataas ng 20.6% kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Sander Lau, President at Chief Commercial Officer ng Cebu Pacific, sa kabila ng mas maagang pagsisimula ng klase ngayong taon mula huling bahagi ng Hulyo noong 2024 tungo sa kalagitnaan ng Hunyo 2025, nananatiling matatag ang passenger traffic at load factor. Dagdag pa ni Lau, nananatiling malakas ang demand sa domestic travel habang patuloy ring tumataas ang international traffic dahil sa pinalawak nilang koneksyon mula sa mga lungsod labas ng Maynila patungong iba't ibang international destinations. Binigyan din ni Lau na bagyang binawasan ang seat capacity sa ikalawang bahagi ng Hunyo bilang tugon sa lean season. Kasabay nito patuloy ang kanilang proactive management sa mga isyu sa engine at supply chain. Inaasahan nilang mananatiling steady ang kapasidad sa ikatatlong quarter bago ito muling tumaas pagsapit ng ikaapat na quarter ng 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNI News.